Yo, what's up guys? Ang barko ni Bongbong Marcos lumubog na. Buti nga sa'yo. Dahil bumangga sa flood control niya. Abang si BP Sara naman, ako, tumaas. From positive 25, naging positive 31. O, kita nyo? Ibig sabihin lang nito, Bongbong Marcos, sinusuka ka na ng taong bayan. Kaya lang, siyempre, makapal. Kaya, kapit tuko pa rin. Maraming ibinigay na halimbawa. Example, si Mike Defensor sa kanyang post sa Facebook. Yung mga ibang leader na napatalsik, ganyan po yung mga yung mga survey eh. Yung Prime Minister ng Malaysia, yung sa Brazil, yung President sa South Korea. Ganyan po kalagapak yung survey na napatalsik. Ito lang, 2022 lang. So parang candidate na po ito si Bongbong Marcos. Dahil hindi imposibleng yung trono niya ay mawala sa kanya. Kaya lang, syempre, gagamit yan ng pera niya. Yung perang ninakaw niya, gagamitin niya yan para hindi siya mapatalsik. Pero hindi natin alam. Kasi pinredict ko na ito eh. Sabi ko, 2026, babagsak yan si Bongbong Marcos. Diyan magsisimula sa 2026. Pero hindi pa natatapos ang 2025. Ayan na. Lubog na. Ganun pa man, si Lacson, maraming nakapansin na parang bumaliktad na. Bumabanat na ngayon sa Malacanang at sa mga cabinet member ni Bongbong Marcos. Hindi lang talaga ako believe dito kay Soto. Trapong-trapo talaga si Soto. Alam mo naman Soto kung sinong mastermind. Di ba si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez? Ano ginagawa mo bilang Senate President? Hindi ka man lang bumanat. Di ba? Kahit nga sa cabinet member eh. Trapong-trapo ka, Soto. Ewan ko bakit nyo binoto yan. At itong 2026 na darating, sabi ko, maunti-unti yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos, magbabaklasan yan. Why? Kung ikaw, wais kang politiko, 2026, coming 2028, election na ulit, sa palagay mo, didikit ka pa kay Bongbong Marcos? Para kang tumalon sa bangin sa Cannon Road. Suicide yan. That's political suicide. Kaya, yung iba, unti-unti nang babaklas yan. Ihiwalay na o lalayo na kay Bongbong Marcos. Dahil suicide yan, madadamay sila. At siguro yung iba na politiko na didikit pa rin hanggang sa huli, malamang kausap na nila si George. Kilala niya na si George, no? So gagamit na lang ng bayad. Ito pa isang problema pala sa eleksyon, si George. But I'm sure kung si BP Sara ay tatakbo, I'm sure kukuha ng maraming IT expert yan, maraming yung undercover agent para matiktikan itong gagawing pandaraya ni George. Sabi ko nga nung nakaraan, 2026, unti-unting magbabaklasan, unti-unting lalayo ang mga politiko kay Bongbong Marcos. Pero itong mga tulisang komunista, parang hindi lalayo ito kay Bongbong Marcos. Kasi pag lumayo sila, parang kinukundina na nila, kinakalaban na nila si Bongbong Marcos, saan sila kakampi ngayon? Saan sila kakampi? Hindi sila pwedeng lumayo kay Bongbong Marcos at hindi rin sila pwedeng bumanat. Dahil kapag binanatan nila si Bongbong Marcos, lalong aangat si BP Sara. Di ba? Kuha nyo? Ang laki rin ng problema ng Dilawan eh. Akala nyo? Siguro ang maganda nito kapag nag-declare na
si VP Sara na siya ay tatakbo for president sa 2028. Naalala ko, sinabi niya, kung hindi second quarter ng 2026, third quarter ng 2026, magpapasya siya at magdi-declare siya kung tatakbo ba siya o hindi. Malapit na. Ilang buwan na lang. Let's say 6 months. Second quarter na ng 2026. Hintayin natin. At kapag nag-declare na si VP Sara na siya ay tatakbo, mas lalo pa yan tataas. Kita nyo, sabi ng mga tulisan, wala pa raw silang nakikitang ebidensya. Teka nga, basahin natin para sure. Ayan no. Walang nakikitang ebidensya na sangkot si PBBM sa korupsyon sa flood control. Makabayan Black. Napakatangan yung kongresista. Buti pa yung mga simpleng tao mga ordinaryong tao. Hinatulan na si Bongbong Marcos. Ayan, negative 3 na. Alam nila na sangkot yan si Bongbong Marcos. Meron na pong inilabas si Saldico na ebidensya. Ang dami nga ilang page yun Meron pang mga maletang pera. Hindi ba ebidensya yon? Ang tanong, siguro dapat matanong ito ng media, itong mga tulisan na ito. Kanyo, wala kayong nakikitang ebidensya. Di magkakaroon ng follow-up question. Na-verify nyo na ba yung nilabas ni Saldico na ebidensya? Pag sinabi nilang hindi pa namin na o kaya kayong wala makita, hindi kayo nagsasaliksik. Ayun yung ebidensya di ba? Una-una maletang pera. Binerify nyo ba? Yung mga dokumento na insertions ni Bongbong Marcos for 100 billion. Dapat sinuri nila yun. Ebidensya na pong maliwanag yun. Kaya lang, siguro nakapreserve lang yan. I'm sure dinownload ni VP Sara yung mga ebidensya na yan. Nakapreserve. Hindi mo naman kasi pwedeng idemanda si Bongbong Marcos. And, itong si Recto, si RR, Ralph Recto, according kay dating Justice Antonio Carpio, ay dapat managot talaga itong si Ralph Recto dahil sa ginawa niyang dalawang provision. Kaya niya ginawa yung dalawang provision para makuha yung 60 billion ay kumbaga sinadya yung purpose ay parang sinadya para makuha yung 60 billion. Kung ako kay Justice Carpio, kasi galit na galit din niya kay Bongbong Marcos Kung ako kay Justice Carpio, sampahan mo na ng kaso. Total, ikaw naman ang may alam dyan. Justice ka dati. Alam mo yan. Kaya ikaw na magsampa. Kasi kung ang Duterte ang magsasampa, parang parang hindi maganda. Kasi kaya mo sinasampahan yan ng kaso si Recto para idamay si Bongbong Marcos at para mapatalsik at para ikaw ang umupo. Parang ganun po yung dating Kaya ayaw ni VP Sara na tumawag ng PBBM resign. Parang gusto niyang maging presidente pag ganun. Kaya ayaw niya. So, ikaw na lang, Justice Carpio, ang magsampa ng kaso kay Ralph Recto. At unti-unti, habang yung issue na yan ay naibabalita ng media, unti-unti makakaladkad dyan si Bongbong Marcos. Ganun pa man, hindi nga pwedeng idemanda. Pero I'm sure, pagbaba ni Bongbong Marcos, maraming magdidemanda dyan. Siguro lilipad na lang yan. Baka pumunta na lang ng Antarctica. Kung saan yung konti na lang ang tao. Iiska po yan sigurado.
Lalo na kung ang manalo ay si VP Sara. Siguradong iiska po yan. Anyway, sa 2028 election, wala naman talagang tatalo kay VP Sara. Simula survey nung 2022 o 2023 hanggang ngayon, magti-2026 na, siya pa rin ang nangunguna sa survey. Kaya, ang antindi ng kanyang ng mga paninira sa kanya, siguro bilyon-bilyon na ang gastos dyan sa mga paninira kay VP Sara. Ang dami nilang binabayaran. Ang ganda rin ng negosyo ng yung maninira ka. Talagang kikita ka ng limpak-limpak. Baka mali-maletang pera din ang kikitain mo. Pero wise din ito si Lacson. Nakita niya kasi, negative 3 na lang si Bongbong. Alis na ako dyan. Di ba mautak din? Kaya lang si Soto nga, talagang bisit na bisit ako sa taong ito. Hindi talaga ito public servant. President servant itong taong ito. Kung saan parang parang timawa. Ganyan yung tingin ko kay Soto. Kaya itong darating na 2026, asahan nyo, magkakalaglagan na to. Kumbaga, kanya-kanyang ligtasan na sa sarili to. Kaya, ikaw, dating DPWH Secretary, Mr. Bonoan, kumanta ka na. E.S. Bersamin, kumanta ka na rin. At si Amena Pangandaman, gayahin nyo si Saldico. Ilaglag nyo na yan si Bongbong Marcos dahil titirahin din kayo nyan kapag wala nang yan. Kapag wala nang issue na pang divert sa kanyang korupsyon, kayo rin ang ilalaglag. Unahan nyo na. Unahan nyo na. Gayahin nyo si Saldico. Alright, hanggang dito na lang. Bye-bye.